Hello everyone, my name is Gerald. Welcome to Studio Ploy. Welcome back to Studio Ploy. Hello ATM, Gerald here from Studio Ploy. Pag nagdadala ako ng ganito, hindi siya yung sakto lang sa dito. Sobrang madami siyang excess kasi hindi mo minsan perfect kapag isahan lang mo. Naisip mo na okay na siya. Yung sobrang mura lang. Minsan ako nag-aabang lang ako ng sale. Kasi sayang, kasi yung iba, hindi kahit na maano pa rin, yung quality pa rin, hindi mo pa rin makuha. Ito, yung supplier ko naman nito, galing ng Bulacan. So kasi since Japan din tayo, ang touch niya, medyo tactile yung mga ano. So, gagamitin ko siya dito pag nag-styling na kami. Tingnan mo to. This one was 1,290 and I got it at 700. Yes. Tapos, namimili din ako sa ano, I got this from, basta, Dapitan Arcade. Yung mga ganyan. Mura lang siya. Pag binili mo siya doon, usually bibigyan ka nila ng price, like say 300. Tapos, biglang tatawaran mo kung magaling ka. Isa na yung ako makipagtawaran. Sabi ko, pwede bang 150? I think I got this at 180. Parang yung wabi-sabi kasi, or yung Japanese nice style, ano siya, more on, mahilig siya sa mga tactile na ano, sa mga organic looking. So kaya ako pinipili yung mga ganitong itsura because Japan din nga yung team natin. So, pag nilagyan natin siya, usually ganyan. Tapos I would put hooks here. Pag in-style na natin siya. So, yan, ito, bagay siya actually. Kapag ito ganito, gusto ko siyang i-custom. Halimbawa, depende sa style. Gusto ko medyo lagyan mo siya ng handle dito. Ginagawa ko, bibili na ako ng clay. Papadry ko yung clay, tapos lagyan ko ng parang handle dito. Tapos ipipaint ko siya similar color dito. Para hindi kami bibili ng sobrang mahal. Hindi kailangan bumili ng mahal. Especially if accessories, para magmukha lang siyang mahal. Pwede ka tumingin ka lang sa mga design books. Tapos i-inspire ng ano gawa. May huwag mo naman sobrang gayahin. Parang i-inspiration ng gayaan mo, ilalagay mo siya ng handle, for example. Pag na siya makaiba. Japan, more on kasi neutral. So more on brown, beige, white. Basta mga nasa neutral yung palette niya, babagay siya. Kasi if you notice ito, medyo nasa ano siya, parang terracotta na may white siya. So bagay siya doon sa team natin. Pero pag ang iba, medyo parang pa-looks na yung style. Medyo iba, gold yung dating. Parang medyo expensive looking yung ano. Pero ngayon kasi halos gumagamit na siya ng ganito. Depende mo na lang siya i-style. So, dadagdagan mo na siya. Small touches na nagpapaganda ng space natin. Kasi ang iba, akala lang nila, they would put lahat ng magagandang alam nilang maganda pagsasama-samahin. Which is, usually hindi siya bumabagay lang. Ito, this one is black. Option ko kasi, hindi pa ako sure kung mas better si black or si gold. Pero, I'm leaning towards gold kasi gold din yung natin. Ilalagay. These are mga circular lang na ilaw na mirror. Kasi hindi ko gusto na parang plate lang yung dito. So ang location nito, dito siya. Di ba pag lalabas kayo, usually may mirror kayo. So ito yung ganyan siya. So ang aesthetic niya actually, para siyang magiging tatlo siya dyan. Sasabihin siya, paglabas mo, at least may purpose siya, hindi lang siya. Kasi sa Japan, lahat ng mga gagamitin mo, dapat intentional, may purpose. Hindi pwede yung parang style lang. Yun yung usual na concept ng Japan. So tatlo siya, parang halos ganyan siya dito. Tapos this would match yung aming light dito. Makes the space look bigger, aside sa function niya na pwede ka mag-mirror. Aside from making it bigger, di ba ang ilaw niya halin dito? If you notice, madilim doon. Pag nilagyan ko siya, actually it reflects yung light.
Tapos nagmumukha siyang nag-a-add siya ng liwanag din doon. So, depende kung paano mo siya ilalagay. Importante sa akin parating na nagdadagdag ng artwork ay kung kaya mong paint, mas better. Kasi nagpapaganda siya actually, nagbibigay siya ng character sa space. Kapag may art, for example, yung mga kahit yung mga baka, anak nyo, kung marunong sila mag-paint, kahit kayo lang, pagawin nyo lang ng tapos ipa-frame nyo. Kung gusto nyo, depende sa team, more on Japan, more on parang neutral colors lang, tapos ipa-frame, actually, maganda na siya. Kaysa sa bibili kayo sa mga department store, or sa mga na piniprint, that's very common, tapos ang ginagawa nila parang, tapos minsan may mga copy lang na naka-print, tapos ilalagay mo siya. May technique ang paglalagay ng frames. Hindi siya basta ilagay mo lang ng ganyan, ilagay mo ng ganyan, kung anong bet mo. Usually ang technique niya, may tawag dito, eye level yung center. So pag dito, pwede mo namang i-adjust na parang ipantay mo siya doon, eye level pa rin naman siya, para magmukha siyang bagay dito sa Yeah. Or pwede siyang ganyan. Huwag lang sobrang back. Tapos pag may something may base, may sofa, dapat hindi siya masyadong malayo sa sofa. Dapat isang unit sila. Yung parang pag tinignan mo siya, hindi siya yung parang, how do I say it? Parang ito yung sofa, ito yung frame. Parang ang sagwa tingnan. Dapat medyo, malayo. Oo, dapat medyo nakalutang lang siya ganyan. Para maganda siya. Yung owner, nito, meron kasi siyang sobrang gagandang photos ng Japan. So, she wanted na i-display yung photos ng husband niya somewhere dito. Sabi niya, ang request lang niya, pwede mo ba akong gawan ng parang sort of gallery wall na pwedeng mailagay yung mga pictures na guha nila sa Japan. Sabi ko, nung tinignan ko yung unit, hindi siya pwede dito sa area na to kasi pagpasok parang yun na kaagad. Sabi ko something medyo private na so ang naisip ko dito siya sa bedroom. Dito siya, magiging ganyan yung... Tapos, nagmamatch yung color ng wood na to with our bed. Tapos more sa Japan, din yung niya kasi nasa neutral siya. So, ang magiging layout nito parang ganito siya dito sa baba. So, it would look something like this. Very simple pa din yung niya, yung atake niya kasi nga ayoko masyadong lilaw ng Tsaka para mas ma-highlight yung pictures. So parang magiging ganito yung Itsura sa wall. sa wall. So pag inangat siya dyan, saktong-sakto lang siya, hindi siya masyadong malaki. Yung bed, kasi since, di ba sa Japan more on parang compact yung mga so loft type siya, at ang dami niyang mga, ayan. So, pwede siyang nakaka-save ka din ng space, di ba? So, additional storage space. Tsaka actually, medyo magulo pa lang, pero once this air is styled na, ito is pull out siya. Nagiging, double siya. So, ipo-pull out ko yung ganyan, lalapad siya. So, pag morning, parang day bed, pag evening, ito naman, parang double size na bed. Which is ito yung lalagay. So, dalawa siya di ba? Pag sa morning, pwede siyang parang lounging lang sa baba. Pwede ba matulog sa taas? Kasi medyo maliit yung space.